Madam Chair and Senator JV, ang ating principal sponsor po ng Universal Healthcare. Madam Chair, dear colleagues, and to our resource persons, at the onset, I would like to affirm my support to this committee as its vice chairperson, and my support to our chairperson, Senator Risa Ontiveros, as I am certain that with her at the helm of this committee, we can advocate for more health reforms as we seek to bring government healthcare services closer to our people, particularly our poor patients po. Yan po ang pinakiusap ko sa kanya, na wag pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan kundi ang gobyerno. I am glad that the revaluation of the implementation of the Universal Healthcare Act continues to be a priority of this committee. As we gather upon in our numerous hearings, we are far from the full implementation of the UHC. Yan naman po ang totoo talaga sobrang layo pa natin. That is why the government must give all resources earmarked for UHC. In line with this, I joined the moves to convene the Joint Congressional Oversight Committee on the UHC. Madam Chair, in the 19th Congress, we exercised the committee's regular oversight of PhilHealth as early as July of 2024, before petitions were filed in the Supreme Court. As chairperson of the Senate Committee on Health, at that time, I had already raised serious concerns about the propriety and adverse impact on healthcare delivery of the PhilHealth Fund transfer. Noon ko po sinabi yan at hindi natin tinigilan ng PhilHealth. Sa totoo lamang po, hindi po ako pumirma ng BICAM report dahil nung nabalitaan ko na zero po ang subsidy for PhilHealth. Nagkaroon tayo ng monthly hearings para tutukan ito. Maalala ko, early last year, July, even Marso po yata yon, para sa health emergency allowances, and then dumating na po itong issue ng PhilHealth. Tinutukan ko talaga ito. Monthly hearings po ito at nagbunga naman po ang ating pangungulit sa PhilHealth as they were able to act on some reforms. Nagpapasalamat tayo sa bagong benefit packages para sa dental services, optometric services, emergency patient benefit packages, at pagtaas po ng case rates at improvement sa benefit packages para sa most common diseases tulad ng heart diseases. We also successfully advocated for the repeal of outdated, illogical, and anti-poor regulations such as the single period of confinement policy. Dapat po matagal nang tinanggal yon, 2013 pa yon. 24-hour confinement policy and the 45-day benefit limit policy. We now welcome the decision of the executive to restore 60 billion in so-called excess funds from the National Treasury to PhilHealth. It is long overdue. That money, by law and by principle, rightfully belongs to PhilHealth. Parati ko po sinasabi, PhilHealth nga po yan, pera po para sa health. Klaro naman po, PhilHealth, health para sa Pilipino. It should not have been taken from PhilHealth to begin with. It was immoral, it was illegal, it should never have happened. Umaasa po tayo na patuloy na babantayan ng komite ang mga pangako po ng DOH at PhilHealth. At i-remind ko lang po ang PhilHealth kung sana po na yung nagawa ninyo nung Disyembre na mga reforma, pagtataas ng case rates, kung ginawa niyo yun nung Enero last year, wala sana kayong tinatawag na excess funds at wala pong wawalisin ang National Treasury. Dapat maaga pa lang tinasan nyo na yung case rates dahil marami po mga pasyente naghihingalo, walang pambayad, ayaw nga po magpa-hospital, yung iba dyan, namamatay na lang po. Sa bangketa, sa sidewalk, meron pong isang kaso dyan sa Cebu, mag-ina, ayaw po magpa-check up. Ayaw magpa-hospital, namatay po yung mag-ina. Doon po, sa sidewalk lang po. Tsaka, meron pong mga members ng PhilHealth nakapag-remit ng 200,000. Pag nagkasakit naman sila, ang na-avail nila 57,000 lang. Halimbawa po yung isang provincial health officer po ng Camarines Norte. Na-admit siya 4 million, ang sinagot ng PhilHealth 27,000. Na-admit siya muli 6 million, ang sinagot ng PhilHealth 29,000. Na-hospital siya, ang na-cover ng PhilHealth 57,000 out of 10 million. Ang na-contribute niya sa sahod niya 200,000. Lugi siya, namatay pa. So dapat po matagal nang ginawa ng PhilHealth yon. Wala sanang excess funds na pag-uusapan. Next, Madam Chair, I laud the inclusion of my
bill in our agenda today, Senate Bill 409. Ito po yung institutionalizing the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program. Madam Chair, isa rin sa ang medical assistance na tinututukan natin sa mga hearings kung nagagamit ho ba ng maayos po ito. At I heard, no, ngayon meron pong pondo ng flood control for 2026. Parang allocate po ng Kongreso sa MAI program. Kung matuloy po ito, wala na pong dahilan na may matatanggihan pang mga pasyente. Dapat po gamitin po itong MAIFIP na ito, hindi lang po sa mga DOH sa target niyong zero balance billing, kundi sa iba pang mga provincial hospital. Marami pang hospital, ilan lang naman ang DOH, 82. Marami pang mga provincial hospital na matutulungan po nitong MAIFIP program. At patuloy ko po itong tututukan. Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act was passed to adopt a multisectoral and streamlined approach in providing medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients. Isa po ito sa sinuportahan ng ating chairperson noong 18th Congress na may isabatas po ito. Ibig sabihin, nasa isang kwarto na lang po yung apat na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD para tumulong po. Though minsan talagang hindi pa nako-comply ng PCSO yung kanilang pinangako for about 2 years na po na lalagyan nila ng tao, pero may opisina naman po silang malalapitan. Sana po ma-comply nyo na to. Malaking tulong po ito. Tipid po sila sa pamasahe kung hindi na sila kailangan pumunta pa ng inyong opisina para humingi ng tulong, dahil pera po ng taong bayan yan, dapat po ibalik sa mabilis na paraan. Kaya po may malasakit centers para meron silang malalapitan. It's a one-stop shop lang naman po itong Malasakit Center. Para po ito sa Pilipino at karapatan po ito ng bawat Pilipino. At nabanggit ko rin po kanina, one of the agencies providing assistance sa Malasakit Centers ay ang DOH po through MAIFIP program. Paalala ko lang sa DOH, dapat po walang matanggihan ng mga pasyente. Walang pinipili po, dapat po walang politika dito. Kung sino yung nangangailangan ng tulong, ibigay nyo po yung tulong through MAIP. Pera po ng taong bayan yan. Kesa naman po na nanakaw, napupunta lang po sa ginagawang gatasan po ng iilan sa mga flood control projects. Isi-share ko na lang rin po sa inyo. Last year po, pinaglaban natin yung health emergency allowances po ng ating mga health workers. Pinaglaban natin ito, nagkaroon tayo ng 14 hearings. At isa nga po sa sinabi ng DBM na kinuha nila sa isang programa or unprogram funds. Yan po ang sinabi ko. Dapat po unahin po ng DBM na itong mga health emergency allowances kaysa naman po gamitin itong mga unprogram funds sa hindi natin nakikita na mga proyekto ng gobyerno, mga infrastructure, mga flood control projects na hindi naman natin nakikita saan napupunta. Minsan ginagawa pang gatasan. Unahin niyo po ang health workers. Bayaran niyo po. Ngayon, meron pa silang payables na 6.9 billion. At salamat po sa ating pangungulit rin po na nag-decide na po ang Executive Department na bayaran na rin po this year yung mga appeals. Nainganyo po yung mga health workers natin na kumulekta. Dati nawalan sila ng pag-asa. Pero nung binayaran yung 27 billion sa ating pangungulit, nag-appeal sila na meron pa palang 6.9 billion. Madam Chair, may balanse pa nga po, more than 1 billion. Baka kesa naman gawin pa itong money claim na napakatagal pa. So baka pwede rin pong mabigyan po ito ng prioridad ng ating executive department dahil marami pang payables pa rin po until now para sa mga health workers natin. Batas po ito, pinasa natin, ito pong HEA, Health Emergency Allowances ng ating mga health workers. Going back to MAIFIP, as we know, out-of-pocket expenditures will arise since PhilHealth benefit packages are not often enough to cover the medical needs of patients. In fact, out-of-pocket health spending went up by 11.8% in 2024 based on the Philippine National Health Accounts. To address this, the Department of Health continues to implement a medical assistance program that would cover out-of-pocket expenditures of qualified patients. While this program is available in DOH hospitals and other public health facilities,
there is a need to institutionalize the program to ensure its continuing availability to other health facilities, both public and private. There is also a need to emphasize that medical assistance programs should not be politicized. We must eliminate political interference so that patients would not be left at the mercy of politicians. Dapat po ang social worker o ang medical chief na po ang magdedetermine kung sino talaga yung nangangailangan ng tulong ng mga mahirap nating mga kababayan na mga wala po ibang matakbuhan po kundi ating mga government hospitals. Madam Chair, hindi dapat magmakaawa ang mga pasyente sa mga politiko para sa tulong para sa kanila dahil karapatan po ito ng bawat Pilipino. Pera po ng Pilipino ito, dapat po binabalik sila sa kanila sa mabilis na paraan. Lastly, Madam Chair, we support the consideration of this committee of the bill seeking to authorize the DOH to increase the bed capacity and service capability of its retained hospitals. DOH hospitals are often serving patients beyond their authorized bed capacities. In one study, the average bed occupancy rate of DOH hospitals reached 121% above the benchmark range of 80 to 85%. This situation result to longer waiting times for patients and delays in their treatment. Kulang talaga yung kama, minsan isang kama, 2 pasyente. Ako mismo umiikot po ako sa mga hospital. I support the zero balance billing po sa charity ward po yata ito na implement ngayon. Pero how about pumunta kayo ng Philippine Heart Center ngayon. Napupuno po yung charity ward. Kulang talaga. So yung iba napipilitan pumunta doon sa pay ward. Diyan po papasok ang maipip. Itulong niyo po yan. Diyan po papasok ang PhilHealth. Taasan niyo yung case rates. Yung opera sa puso, time is of the essence always doon. Bawat minuto, bawat oras po na pinapaantay ang pasyente, maaring atakihin na yon. Ilang oras po ang nakakaraan. Napakahalaga po ng bawat minuto. So dyan po natin dapat pag-aaralan dahil kulang pa rin talaga yung kapasidad ng ating mga charity ward sa ilang mga hospital. Kaya the upgrade of our health facilities is one of my priorities. In fact, ako po ang principal sponsor nung upgrading the hospital bed capacity po ng PGH natin dahil iyon, isa po sa ating mga maraming espesyalista na hospital. At paulit-ulit po ang panawagan natin sa DOH sa ating mga hearings na siguraduhin na tapos at operational ang lahat ng health facilities na kanilang pinapatayo. Walang duda, kailangan natin na mas maraming health facilities para mas maging accessible ang medical services sa ating mga kababayan. At nakikiusap po ako sa DOH in charge po sa health facilities Asek Domingo, gaya ng paalala ko noon bilang chairman ninyo for the last 6 years, huwag niyo pong iwanan po ito na maging white elephant. Please make it operational. At yan naman po inyong commitment. Baka pwede niyo pong bigyan ng importansya po ito na sa inyong future budget, no, na please make it operational. Magamit po yung mga kakulangan sa gamit. Ikaw na po nagsabi, minsan kulang yung doktor, pero willing naman po ang mga LGUs na makipagtulungan. Dahil malaking tulong po ito sa kanila. At malaking tulong rin po ito sa DOH dahil yung mga lugar na yan na pinaglalagyan po ng mga health centers, ng mga hospitals, ay malalayo at hindi na po kaya ng DOH lagyan ng hospital yan. Kung island, tandaan natin, 7,000 islands tayo sa buong Pilipinas. Paano nyo lalagyan ng mga hospital yan? So, tulong po ng LGUs. Sa pakikipagtulungan po ng DOH with LGUs, mas ma-implement nyo po ang inyong PhilHealth Consulta program or inyong PhilHealth Yakap program. Since our incumbency as chair, we have passed 93 laws for the upgrade or establishment of various public hospitals, 32 of which are for upgrading of DOH hospitals. While we support the bills delegating this authority to the DOH, we must carefully study its fiscal implications. We must also get the commitment of the DBM to fund the upgrade of DOH hospitals. Sa proposed budget pa lang po,
dapat makonsidera na po ito, hindi dapat iasa sa Kongreso ang paghahanap po ng pondo dito. We also hope that this would help in the implementation of the zero balance billing policy. Sabi ko nga, that has been my dream ever since po. Wala nang babayaran ang mga pasyente. Mithiin at panaginip po natin yan. Mithiin po at panaginip po yan ng bawat Pilipino. At sana'y tuloy-tuloy po itong no balance billing at hindi lang po sa charity ward. With that, Madam Chair, I look forward to meaningful discussions today. Magtulungan lang po tayo para sa ating adikain ng mas maayos at epektibong medical services para sa ating mga mamamayang Pilipino. Thank you po, Madam Chair. Thank you rin, Vice Chair Bong. So bago ko balikan ng DOH tungkol sa East Avenue Medical Center, ina-acknowledge ng Chair yung presensya ni Senator Raffy Tulfo. Thank you, Madam Salamat, Sen. Meron ba kayong opening statement?